Pamilyar tayo sa kwento ng Titanic ba? Ang astig na barko na nagkaproblema nang bumangga sa isang higanting iceberg. Pero teka lang, alam mo ba na hindi lang ang Titanic ang naglahong barko sa panahong yun? Hindi, ipapakilala ko sa inyo ang misteryosong SS Waratah. Ang isang barko na nagmagic din at nawala sa dagat. 3 taon bago ang trahedya ng Titanic na ay ibang mundo noon. May mga steamships na naglalakbay sa karagatan, nagdadala ng mga pasahero sa malalayong lugar. Isa sa mga vessel na yon ay ang SS Waratah, isang magandang barko na may promising future. Pero isang araw lumayag ito papunta sa horizon at hindi na nakita ulit. Poof! Nawala na lang ng walang bakas, parang magic trick na nag-fail. Ngayon, baka nagtataka ka, ano bang nangyari sa Waratah? Nilunok ba ito ng isang dambuhalang halimaw sa dagat o kinidnap ng mga nilalang mula sa ibang planeta? Well, ang katotohanan ay naging mailap. Sa kabila ng malawakang paghahanap at walang katapusang mga teorya, ang kapalaran ng SS Waratah ay nananatiling isang intriguing mystery. Isipin mo ang confusion at speculation na sumunod sa pagkawala nito. Nagtataka ang mga tao, nagtatanong ng kung ano-ano. Baka nakasalubong ng barko ang isang malupit na bagyo na nagpabagsak sa kanya sa ilalim ng karagatan. Baka nadaanan niya ang isang secret underwater vortex na nagdala naman sa kanya sa ibang dimensyon. Ang daming possibilities. Pero mag-pause muna tayo sa ating mga mababangis na imahinasyon at isaalang-alang ang mas kapani-paniwalang paliwanag. Naniniwala ang ilang mga eksperto na ang Waratah tulad ng Titanic ay naging biktima ng unpredictable wrath of nature. Marahil ito ay nakasalubong ng isang malakas na bagyo na sumira sa matibay nitong istruktura na nagpabagsak dito sa ilalim ng karagatan. Sa kabilang banda, may mga skeptics na nagsasuggest ng isang mas mysterious na senaryo. Sinasabi nila na ang Waratah ay biktima ng supernatural forces o uncharted waters. Kasi naman ang mga kwento ng ghost ships at unexplained phenomena ay nakakuha ng imaginations ng mga mandargat sa loob ng ilang siglo. Sino nga ba makakapagsabi na hindi nakasalubong ng Waratah ang isang unknown phenomena at kinain ito ng buo? Pero bago pa lumalim ang ating usapan, make sure na i-hit mo yung like button at i-subscribe ang channel ko kung hindi mo pa nagagawa. At kung gusto mong ma-notify sa bawat bagong video ko, ay click din yung bell icon. Malaking tulong yun sa akin at sobrang na-appreciate ko yun. Nagawa mo na? Alright, simulan na natin. Ang Waratah ay ginawa noong 1908 para sa kilalang Blue Anchor Lines Shipping Company. Nilalayo nitong maglayag sa pagitan ng Europa at Australia. Sa kanyang makintab na disenyo at pangako ng pakikipagsapalaran, naglayag ang Waratah mula Australia patungo sa Cape Town sa South Africa. July 26, umalis ang barko mula sa Durban sa South Africa na puno ng excitement. Ang crew at 211 passengers ay excited sa kanilang paglalakbay. Habang papalubog ang araw, dumaan ang Waratah sa mga tubig na walang kamalay-malay sa trahedya na nagbabadya sa malayo. Sa gitna ng kadiliman ng gabi, isa pang barko na pinangalan ng Clan McIntyre ang lumitaw sa eksena. Tulad ng dalawang barkong nagkasalubong sa gabi, sila ay lumapit, nagpalitan ng mga senyas at impormasyon at pinailawan din nila ang malawak na karagatan sa kanilang mga signal lamp. Ang mga tauhan ng Waratah ay binati rin ang mga kapwa mandargat. Hindi nila alam na ito na ang kanilang huling pagkikita. Nang magsimula ng sumikat ang araw noong July 27, nag-go lang ang Waratah. Nagpatuloy ang Waratah at iniwan ng Clan McIntyre. Ang kanyang magandang hugis ay humiwa sa mga alon habang nawala siya sa malayong linya kung saan nagtatagpo ang dagat at langit. Hindi nila alam na may isang bagyo na sobrang laki ang naghihintay sa kanila sa kanilang daanan. Hindi alam ng mga tauhan at pasahero sa Waratah na ang panahon ay malapit ng magbago at hindi ito maganda. Ang tahimik na karagatan ay nagbago sa isang galit na halimaw at ang hangin ay parabang umiiyak sa sobrang lakas nito. Ang karagatan ay naging isang mapangahas na halimaw na nagpapalipat-lipat ng mga matataas na alon na nais lamunin ang kahit ano sa kanilang daanan. Ang kapitan ng Clan McIntyre, isang bihasang mandargat na may 13 years experience, ay hindi pa nakaranas ng ganoong kalupit na bagyo sa buong buhay niya bilang mandargat. Ibinuga ng bagyo ang buong puwersa nito at nagdulot ng kaguluhan at pinsala sa mga malas na nadaanan nito. Ang SS Waratah ay walang kamalay-malay na pumasok rin sa napakalaking bagyo. Ang barko
Kasama mga tauhan, pasahero at mga pangarap ay naglaho sa alon. Ang dagat ay nilamon siya ng buong buo na iniwan ng mga tanong at isang kwento ng misteryo. Ang pagkawala ng Warta ay isang unsolved mystery, isang nakakatakot na paalala ng unpredictable at napakalakas na kapangyarihan ng karagatan. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang nangyari sa kanya at iniwan tayo nagtataka sa mga buhay na nawala at mga kwento na hindi na nasabi. Isa pang barko na pinangalan ng Harlow ang napasama sa isang nakakapagtakang eksena. Isang steamer ang nagpapalabas ng sobrang daming usok na nagpataas ng kilay ng kapitan ng Harlow. Sa katunayan, isang bago at magandang barko tulad ng Waratah ay hindi dapat naglalabas ng usok maliban na lang kung may malaking problema. Parang nakita ka ng isang modernong sports car na naglalabas ng usok sa highway. Hindi magandang senyales yun. Nang sumapit ng gabi, nagulat ang mga mata ng Harlow crew. Nakita nilang ilaw mula sa isang steamer na papalapit. Naghalo ang excitement at curiosity habang tinitingnan nila ito. Pero nakita nilang dalawang malaki at maliwanag na flashes na galing sa direksyon ng steamer. At boom! Isang pagsabog. O yun ang akala nila. But wait, there's more. Sa gabing yun, habang ang Union Castle liner na Guelph ay naglalakbay sa hilaga ng Durban, nakasalubong itong isang barko sa malayo. Sa kabila ng mahinang visibility at walang tigil na pag-atake ng masamang panahon, nakipagpalitan sila ng mga lamp signal. Isipin mo ang pag-aabang habang binubuo nila ang mga letra sa pangalan ng barko. T-A-H. Ang tatlong letra na yun, parang isang nakakaakit na pahiwatig. Ito ay nag-iwan sa kanila ng pagtataka. Siya kaya ang Waratah. Ang natitirang bahagi ng pangalan ay nakatago sa mga anino na nagpapalikot naman sa kanilang mga imahinasyon. At parang hindi makatiis, ang karagatan mismo ay nakisali sa misteryo. Isang mounted rifleman na nagngangalang Edward Joe Conker ang nagmasid sa mga alon gamit ang kanyang trusted telescope nung araw na yun. Habang sinusundan niya ng tingin ang malayo, nakita ng kanyang matalas na mga mata ang isang barko na nahihirapan laban sa galit ng mga malalakas na alon. Wave after wave, pinubunggo ang barko at sa isang nakakapanginig na sandali, nawala ito sa ilalim ng tubig. Isang barko na nilunod ng walang awang karagatan. Ang mga eksena na puno ng usok, kumikislap na mga liwanag at mga letra na nakita mula sa malayo ay mga simpleng sulyap lamang ba sa minalas na barko? Isa ba itong ghost ship na hindi matahimik o pinaglaruan lang ang isip ng mga taong nakakita nito? Sa una, hindi masyadong napansin ang kawalan ng Waratah. Kasi nga naman, hindi bihira ang mga barko na late dumating sa mga daungan. Minsan nga, ilang araw o ilang linggo pang delay. Pero ito ang nakakagulat. Ang Waratah ay tinuturing na unsinkable tulad ng sikat na barko na alam nating lahat, ang Titanic. Kaya mga tao ay napaisip, siguro may naging issue lang sa daanan, parang isang flat na gulong sa isang road trip o bigla ang pag-crave sa ice cream. Ang mga sira at breakdown na makina ang sinisisi nila. Pero habang lumilipas ang mga araw, nag-umpisa nang magpanik ang mga tao. Ang ibang mga barko na naglayag mula sa Durban pagkatapos ng Waratah ay nakarating ng ligtas at walang nakakita ng kahit isang bakas ng ating elusive steamship. Fast forward tayo noong August 1st, 1909. Pumasok ang matapang na tugboat na T.E. Fuller, handang magsagawa ng isang search and rescue mission. Pero ang panahon ay may ibang plano. Kakilakilabot ng mga bagyo at mapanganib ng mga alon ang pumilit sa ating magiting na tugboat na sumuko at bumalik sa daungan. Ang Royal Navy ay hindi basta-basta sumuko. Nagpadala sila ng mga cruisers, ang HMS Forte at HMS Pandora para tumulong sa paghahanap sa Waratah. Pero again, may ibang plano ang mga alon at napilitan ng ating mga matatapang na cruisers na umatras sa daungan. At kung akala mo na hindi na maaring maging mas intriguing, mayroong mga chismis na nakita nga raw ang barko. Noong August 20, 1909, ang steamship na Insizwa ay nakadiskubre ng ilang walang buhay na katawan malapit sa bibig ng ilog ng Masig, ang mismong lugar kung saan huling nakita ang Waratah. Ang misteryo ay lumalalim pa. But wait, there's more. 2 linggo matapos ang pagkawala ng Waratah, ang kapitan ng barko ng Tottenham ay nag-report din na nakakita ng mga katawan na lumulutang sa tubig. Sa isang desperate attempt para ma-uncover ang katotohanan, ang Blue Anchor Line ay tinawag ang Union Castle cargo ship na Sabine
noong September 1909. May bitbit silang searchlight at kung ano-anong mga fancy gadget. Ang Sabine ay naglayag sa isang misyon para hanapin ang elusive Waratah. Pero ang kanilang effort ay pumalya. Ang Waratah parang bigla nilang nawala sa hangin. Isa sa mga malalaking teorya na lumalaganap ay baka nakasagupan ng Waratah ang tinatawag na mga eksperto na rogue wave sa baybayin ng South Africa. Ano nga bang rogue wave? I hear you ask. Okay, sige, i-explain ko sa mas simpleng term. Imagine mong isang bagyo sa karagatan na may sobrang lakas na hangin. Sa mga intense condition na ito, every now and then, may nagaganap na isang magical o sabihin na natin nakakatakot na pangyayari. Isang alon ang nagdesisyon na magyabang at tumindig ng sobrang taas kumpara sa ibang alon. Ang alon na ito ay hindi pangkaraniwang alon. Mas malaki at mas matayog ito kaysa sa mga kapwa niya na nagdudulot naman ng kaguluhan at kalituhan. Parang ang Godzilla ng mga alon handang palubugin ang kung sino mang nasa daanan nito. Ang mga rogue wave ay isang misteryo pa rin. Kahit sa panahon natin ngayon, ang mga scientists ay naguguluhan kung papaano nga ba nabubuo ang mga higanting ito. Pero isang bagay ang sigurado, kung ang unsinkable Waratah ay nagkaproblema na makabangga ang isang malaking alon na ito, mararanasan nilang isang phenomena na isang beses mo lang mararamdaman sa buong buhay mo. Well, dahil obviously, deads ka na matapos nito. At ito ang video natin for today. Mula sa mysterious disappearance hanggang sa mga theories ng rogue waves, kinalakay natin ang maritime enigmas. Pero wait hindi pa dito nagtatapos ang ating adventure. Kung gusto mo ng mas mind-blowing pa ng mga kwento at fascinating fact, make sure na i-hit mo ang subscribe button at sumali sa aming community ng mga curious minds. Huwag mong palampasin ang mga susunod na episode kung saan bubuksan natin ang lihim, pabasagin ang mga mythology at lalangoy sa unknown. Maraming salamat sa panonood at kita-kits tayo sa next video. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung mahilig kayo sa history, mystery, religion, urban legends at iba pa, paki-subscribe naman po ang isa kong channel, ang Libro. May bagong videos po every week. Paki-like at paki-follow na rin po ang aking Facebook page. Muli, maraming salamat po. Maraming salamat lalo na sa mga solid supporter na sina meron po tayong member content, pakicheck na lamang po ang playlist. Marami-rami na rin pong nakalagay doon. Muli, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta.